Ikaw lamang aking kanlungan, sa piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Muli sa araw na ito, tayo po ay patuloy na mag-aral po ng salita ng Panginoon. At sa pamagitan ng pakikinig po nito, dito nga po dumarating ang mga pagpapala na pinangako ng Diyos araw-araw sa ating mga buhay. Bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Aming Amang Banal, sa pangalan ni Jesus, kayo nga po Diyos na nagpapahatid ng iyong salita, o Diyos, na nagbibigay sa amin ng kapangyarihan, ng kakayahang gawin, nasain ang iyong mabuting kalooban, o Diyos. Kahit sa araw na ito, Ama, salamat po, Lord, sa kauhawan ng aming puso sa iyong salita. Dalalam po namin, Panginoon, na pag kami humihingi, kayo po ay nagbibigay. Kaya, Lord, ngayon po ay tinatanggap po namin ang iyong kapahayagan sa aming buhay sa pamamagitan ng mga talata, ang aming pagbubulay-bulayan. Kayo nga po ang maluwalhati, may taas, at makilala naming lubos sa pamamagitan ng lahat ng ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aking dalangin. Amen. Amen. Napakaganda po ng topic natin ngayon kasi napakahalaga po sa bawat isa sa ating mga mananampalataya ang matutunan ang mag-share ng Word of God, o yung tinatawag po natin sa ibang wika na evangelism. Alam niyo po, tayo namang lahat ay may likas po na pagnanais, na ibahagi ang kabutihan ng Diyos sa mga taong nasa paligid natin. Dahil alam naman po natin na siya yung unang umibig sa atin. Kaya naman yung nag-uumapaw na pag-ibig sa atin ng ating Panginoon, gusto nating ibahagi sa lahat. At totoo naman po ang Diyos, wala siyang binibigo sa sino mang nanampalataya sa Kanya, lalo na nga tinuring niya tayong mga anak. Kaya sa araw na ito, isa pong mahalagang ipahatid ng aking pong i-share. Alam niyo po ba na ang Ebanghelyo ay nakakapagpabago ng karakter natin. Kaya kung ginagawa po natin ito, may nababago po sa ating mga buhay. So kapatid, kung ngayon pa lang nakarating sa iyo o narinig itong word na ito, bigyan mo ng pagnanais ang iyong sarili na maunawaan ito. Dahil kung tinanggap mo na si Jesucristo sa iyong buhay, sabi nga ng pangako niya, siya yung maglalagay ng mga salita sa ating bibig upang maibahagi natin siya sa iba. Kaya sa araw na ito, hayaan mo ipagpatuloy ko ano ba ang ginagawa ng mabuting balita sa atin pag ito'y ating binabahagi sa iba. Ang sinabi po sa aklat po ng Pilimon sa chapter 1 verse 6, I pray that your partnership with us in the faith may be effective in deepening your understanding of every good thing we share for the sake of Christ. Yan, yung partnership. Tayo pag gumagawa pala tayo, nagsishare tayo ng Word of God, nakikipag-partner tayo kay Lord. Just like in businesses, di ba? Pag meron kang kapartner, mas lagong matatag. Ano pa kaya kung ang Panginoon ang kapartner natin sa ating mga ginagawa? Lalo na po itong mandato niyang ito, yung Great Commission, na ibahagi natin ang kanyang salita sa lahat ng tao. At gawin silang mga disipulo. Turuan sila. Kaya napakahalaga po dahil kung ginagawa natin to, pansinin niyo po, kaya sa wikang Tagalog, ganito po sinasabi, dinadalangin ko na sana ang pagiging mapagbigay mo ng bunga ng iyong pananampalataya. Ano ba yung binibigay natin? Yung ating kaalaman, yung word na nag-encourage sa atin. Share din natin po sa iba. At makikita po natin yan bumabalik sa atin. Sa paanong paraan, may binabago siya sa ating buhay, lalong-lalo na daw sa ating karakter. Magpatuloy habang lumalago ang inyong pag-unawa sa lahat ng mabubuting bagay na ibinigay sa atin dahil tayo'y na kay Kristo. So, yun nga po sinasabi ng ating pong salita ngayon, pinapalawak daw niya ang ating kaalaman sa mabubuting bagay. Okay? Mag-i-increase tayo sa ating karakter kapag tayo po ay nag-share ng Word of God. Okay? So, dako na po ako sa una. Alam niyo po,
kapag tayo nagsishare ng ebanghelyo sa pamamagitan ng salita, no, itong word, o yung gumagawa tayo ng kabutihan sa iba, at maaari rin sa ating witnessing, o yung ating patotoo, yan po ay paraan ng pag-ebanghelyo na ibabahagi natin na meron tayong mabuting Diyos na dapat lamang po nating ipaalam din sa iba na siya ang tunay na daan, ang katotohanan at ang buhay. At dahil dito, may nangyayari sa ating espiritu pag nagsishare tayo ng Word of God. Mga kapatid, ikaw ay lumalago, no? Lumalago ka sa pananampalataya mo, hindi ka na madaling mabuwag ng problema, hinuhubog ang iyong pagkatao at nagiging higit kang kagaya ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? So, ngayon, titingnan natin itong mga 5 paraan na ito, no, na binabago ng Panginoon sa ating mga buhay pag tayo po ay nagbabahagi o nag-iibanghelyo, no, po, ng salita ng Diyos. Ano po, ito yung nagbibigay. Number 1, evangelism builds courage and boldness. Courage! No, tumatapang tayo, lumalakas ang ating loob. No, hindi tayo natatakot ng mga ginagawang panlilinlang sa atin ng kaaway. Hindi tayo natatakot sa mga issues na kinakaharap natin sa buhay. Minsan naiipit tayo, ginigipit tayo ng kaaway sa kabi-kabila. Pero kapag ikaw ay nag-share ng Word of God, no, it will give you boldness and courage. No po, kung may pagkakamali, halanda mong harapin at sa tulong at biyaya ng Diyos, maitutuwid niyo pong nating lahat ang mga bagay na ito. Bakit? Hindi ka na lumalayo, hindi ka na tumatakas sa mga kamalian, hindi ka tumatakas sa problema. Dahil dito, ang binibigay sa iyo ng Panginoon, pag nag-share ka ng Word of God, is bold and courage. Kaya, encourage ko po kayo, mag-share po kayo ng Word of God. At napakaganda, gagaya ng ginawa ng Panginoon sa mga unang apostol o unang alagad, no, nung sila po'y nanalangin doon sa upper room, nayanig ang lugar sa kanilang pinagtitipunan. Ano po, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. Yan po, dahil pangako ng Panginoong Hesus yan sa Matthew chapter 28, no, verse 19, sasamahan ko kayo hanggang sa dulo ng panahon. Ano pa ang binibigay sa atin pag tayo nag-ibanghelyo? Napapalago ang ating pag-ibig at awa. Yung love and yung compassion ay talagang po, no, bumubuhos, no, umaapaw sa ating buhay. Hindi na tayo nagiging maramot, hindi tayo nagiging palaaway, hindi tayo nagiging kalaban ng katotohanan. Bagkus tayo po ang nagpapatupad, no, ng katotohanan ng salita ng Diyos. Okay, so yan po sinabi ng Matthew chapter 9 verse 36, nang makita niyang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila. So tayo po mga kapatid, minsan siguro hinahayaan na lang natin kung ano yung mga nakikita natin sa paligid, nagpipikit mata na lang tayo. Pero alam niyo po, pag lumago ang habag ng Diyos at pag-ibig sa puso natin, sino pa ba ang gagawa sa buhay natin kundi siya rin upang makaabot tayo ng mga tao? Una siguro sa maliliit na paraan, ako'y naniniwala, kailangan lang simulan dahil marami pong tao ngayon tunay nga nawawala, parang silang mga tupang walang pastol at kailangan po nila tayo mga minamahal. Kaya handa na po natin ating sarili dahil may malaking pagpapala na inihahanda ang Diyos sa atin. Amen? Hindi lamang sa mga material na bagay, kundi yung kasiyahan na po na ang buhay natin ay hindi na makasarili, kundi na ibabahagi na rin po natin sa iba. Kaya napakahalaga po yan, tinuturo sa atin. Yan po ay ang pang-ibanghelismo po ay nagmumula sa pag-ibig. Hindi mo maibabahagi ang mabuting balita kung hindi ka muna nagmamalasakit sa tao. Yun po ang katotohanan. Kaya ganyan po nangyari sa ating Panginoon Jesucristo sa babaeng Samaritana, di ba? So ito kahit tanghaling tapat, pinuntahan niya to, kinausap niya ito at sinabi niya, meron kang tubig na naiinom ngunit mauuhaw ka muli. At sabi niya, ako ang tubig na nagbibigay ng buhay. Ang sino mang uminom sa akin, kailanman hindi na mauuhaw. Galing din po mga kapatid, maraming tao ngayon naghihintay. Uhaw na uhaw sila sa salita at katotohanan na mula sa salita ng Diyos. At ako pinaniniwala, kandidato po tayong lahat dito, baging kayong mga nakikinig at yung mga babahaginan nyo upang ang ating buong paligid ay mapuspos ng pag-ibig at awa ng Diyos at maranasan po natin ang mga bunga nito sa ating buhay habang ginagawa po natin. Meron pa ho tayo, karagdagan, no? Nagpapalakas ng pagpapakumbaba. Evangelism strengthens humility. Alam niyo po, pag nag-share ka ng Word of God, lalo kang nagiging mapagpakumbaba.
Okay? Kasi po talagang you will try to win that person, no? May balik ang kanyang relasyon sa Panginoon sa paraan ng ikaw'y nagpapakumbaba kasi talagang kagaya si dati no, 'di ba? Matigas ang kalooban natin, ayaw natin, wala tayong panahon sa Diyos. No, ganito po yung mga tao dahil natalokbungan ng kanilang mga paningin, spiritual na paningin, kaya ng Diyos ng sanlibutan ito. Kaya tayo po ay kinakailangan, tayo po na unang tinawag, binago ng Panginoon, tayo po yung gagamitin niya, ano po, sa mga taong ito, taglay ang isang pagiging karakter, no po, ang karakter na pagiging mapagpakumbaba, no? Ang mga nagse-share ng Word of God po hindi pwedeng mayabang dahil walang kakausap sa iyo. No po, baka imbis na gumanda po yung magiging resulta ng tao pag narinig ka, abay baka dumami pa, no? Yung mga ganun ngang ugali, pero alam niyo po, salamat, may magandang balita. Okay? Dahil pag sumusunod tayo sa tungkulin natin, sa mandatong ito, sa bawat Kristiyano, tiyak po, no po na ang pangako ng Diyos, babaguhin niya tayo, maging yung ating daily living, yung ating pamumuhay sa araw-araw. Sigurado po, mga dinideklar natin, my God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Ay tiyak po na tinutupad. At naranasan ko po talaga yan. Kaya exciting po talaga ang magbahagi ng salita ng Diyos. Panglima, nagdaragdag ng kagalakan at kaganapan. It increases joy and fulfillment. Kapag nag-share ka ng salita ng Diyos, pansinin niyo po, magiging masaya po kayo. Lalo na, diba, sabi po sa Biblia, pag merong isang makasalanang tumalikod sa kanyang pagkakasala at tinanggap niya si Jesus sa kanyang buhay, sabi, libo-libong anghel sa kalangitan na nagsasaya. Kaya, bakit nga daw sila naging masaya? Bakit? Kasi unang-unang masaya walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo na apektuhan lang ang mga anghel sa langit sa saya ng Panginoon kapag merong isang naliligtas. Kaya tayo din naman po, nataglay natin siya, no? Ang Espiritu ng ating Panginoon sa ating buhay, talaga namang marami tayong problema pero yung kagalakan gayon na lang. Amen? Dahil alam natin yung purpose natin, nagawa po natin, di ba? To seek and save which was lost. Kagaya ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo at pangako naman niya, sasamahan niya tayo para gawin ito. Okay? So sinasabi ko din sa iyo, kagalakan sa langit dahil isang makasalanang nagsisisi. Kagaya po sabi ko nila, kaya ay higit kaysa sa 99 na matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Gayon na lamang po talagang pagmamahal ng Diyos sa mga kaluluwa. Kaya ako naniniwala sa mga kinaroroonan nyo ngayon, kapitbahay nyo, kaibigan nyo, at lalong-lalo na po ang ating pamilya. Meron po tayong household salvation na kailangan pong pakinggan natin at sagawa natin sa ating mga tahanan, and community salvation, yung mga grupo natin. Dawa po ay makatuon tayo sa pinagagawa ng Panginoon na maihatid sa kanila ang magandang balita ng kaligtasan, na po, at nang sa gayon, habang ginagawa natin ito, sabi nga po kanina, kung tayo po ay ginagamit ng Diyos para mabago ang iba, ang Diyos naman ang siyang bumabago sa atin sa lahat ng area ng ating buhay. Kaya napakasayang maglingkod sa Panginoon. Kaya ngayong araw na ito, ako pinaniniwala na tayong lahat ay geared up na, no, para isulong ang Ebanghelyo. Dahil talagang unang-una, inutos to ng Panginoon. Pangalawa, ito ang buhay natin, mga kapatid. Lahat tayong Kristiyano, kailangan po natin gawin ito. At pangatlo, bukas ang kalangitan sa lahat nagbabahagi ng salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa araw na ito. Muli, Lord, ang kagalakan namin ay gayon na lamang, Panginoon, na meron pala kaming mahalagang layuning gawin habang kami narito sa paglilingkod sa iyo. At ito nga po ay ipahatid ang mabuting balita sa mga tao, Panginoon, na naghahatid ng kaligtasan at pagtupad ng mga pangako mo sa kanilang mga buhay. Kaya salamat po, Diyos. Alam po namin lahat na nakikinig dito ay willing and obedient, Panginoon, sumunod sa iyo. Kaya thank you po, Lord, na sasamahan mo po kami itong linggong ito at sa mga darating pang panahon upang, Lord, i-share ang iyong word, i-invite sila, Panginoon, sa iyong gawain at nang sila man, Panginoon, ay maranasan ang kagalakan mo sa pagbabahagi ng salita, Panginoon, because you are our master
Hallelujah. Evangelist, Panginoon. Kaya we thank you, God, na sa araw na ito, lahat kami pinupuspos mo ng iyong banal na espiritu upang ibahagi ng makapangyarihang, nakakapagpabagong salita mo sa mga taong nasa paligid na ipinagkakatiwala mo sa amin. Salamat po, Ama. Pagpalain mo mga panalangin ng bawat isa sa araw na ito. Ano man ang kahilingan, Panginoon, Lord, we say yes and amen, Panginoon, dahil sinabi mo nga namang hilingin namin sa pangalan mo, Panginoong Hesus, ito'y napangyayari. Kagalingan, kalakasan, pagpapala, Panginoon, ang dumaloy sa bawat isa, maging ang buhay at kagalakan. Ito po ang aking dinideklara na may papurit pa sa salamat. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aking dalangin. Ito po, at tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. God bless you po at hanggang sa muling pagbabahagi. Shalom!